kailangan na po natin munang puntahan ang ating mga kapatid po sa Kabisayaan, sa uunahin natin ang Cebu, Chiki. Specifically sa Cebu po, mga kapatid. Nandito po via Zoom ang ating kapatid sa One News Cebu Desk na si Dale Israel dahil isinailalim na daw sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino. Dale, ano ang update dito? Baka meron ka pang ibang mga detalye na gustong ibahagi sa amin. Ngayong gabi kaninyo diha, Chiki, Jovi at Marian, at ang latest update ngayon 112 na ang kabuang bilang na nasawi sa Cebu Province. Kabilang sa mga nasawi ay ang 25 sa Compostela, 35 sa Liloan, isa sa Consolacion, isa sa Tabogon, 9 sa Danao City, 12 sa Mandawi City, 7 sa Talisay City at 6 sa Balamban. Sa Cebu City naman may 12 ang kasalukuyang nasawi. Karamihan sa kanila ay mga namatay dahil sa malawakang pagbaha dulot ng Tino. Idineklara na rin ang state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu matapos ang matinding pinsalang dulot ng Bagyong Tino. Isinagawa ang deklarasyon sa pamamagitan ng isang special session ng Cebu Provincial Board kaninang hapon. Si Mayor Nestor Archibald ay personal naman na namumuno ngayon sa clearing operation sa Talamban, kabilang ang mga lugar ng Villa Leson at Barangay Bakayan. Kasalukuyan naman ang Cebu Contractors Association sa pagsagawa ng clearing operations din. Tumutulong sila dahil sa kanila meron sila kang kagamitan at tauhan para mas mabilis yung paglinis ng mga daan. Patuloy ang mga otoridad sa clearing at relief operations sa Cebu Province din na pinangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Patuloy pa rin ang nakakaranas ng power outage ang higit 15 na LGU sa lalawigan. May mga lugar din na wala pang telecommunication signal, kabilang ang bayan ng Pilar, San Francisco, Oslo, Liloan at Danao City. Hanggang sa ngayon, wala pa rin supply ng tubig ang mga bayan ng San Francisco at Danao City. Ang Ginsay Bridge naman sa Danao City ay hindi pa napapadaanan dahil sa bahang nagdulot ng maraming debris. Samantala, ang Look Bridge naman sa highway ng Danao City ay nagkakaroon ng bitak at bahagyang nasira. Nag-deploy pa rin na rin ang Provincial Health Office ng 3 team para sa rapid health assessment sa mga lungsod ng Talisay at Bugo. Nasa 38,425 na pamilyang evacuees ang mga nasa evacuation center sa buong probinsya. Karamihan ay mula sa Madridejos at Bantayan na mga apektado din sa nagdaang lindol. Kabilang naman sa mga lugar na lubos na binahaan sa panahon ng bagyo ay ang Liloan, Mandawi City, Talisay City, Consolacion, Danao City at Compostela. Yan muna ang latest dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Dale, dun sa mga areas na wala pang tubig, dun sa mga areas na wala pang kuryente, meron na bang paparating na mga generators doon o kaya mga tubig para sa mga nangangailangan? Ang alam natin na Chiki, nagpadala na ang Cebu Provincial Government ng mga tubig, mainom doon sa lugar, especially doon sa Danao City. Ngayong gabi nga ay nandoon ngayon si Cebu Governor Pamela Baricuatro kasama ang provincial government officials at mga dala nila yung mga relief goods papunta sa mga apektuhan ng baha. Okay. Dahil puntahan natin yung dahil alam ko may mga na-interview kayo dyan ng mga LGU at yung governor I think nakausap din ninyo of course ang nasa mga pahayagan ngayon pati sa mga social media accounts or page ng media, ng mainstream media ay yung substandard flood control projects, yung pangunahing sanhi nung pagbaha diyan lalo sa general area ng Cebu City. So ito rin ba yung sinabi sa inyo ni Governor Pam? Yan ang sinabi ni Governor Pam, pero nasa Cebu Province yun. Hindi Cebu Province. Cebu Province. Sa Liloan kasi nangyari doon, nangyari sa Liloan, itong flood control project sa Hubay, sa Barangay Hubay, ay hindi natapos at dahil doon ay napunta yung tubig sa mga communities. Sa halip na sa dagat mapunta, hindi pa rin natin makuha yung detalye kung anong nangyari talaga sa flood control project dahil ang congressman ng 5th District na si Duke Frasco ay wala dito sa Cebu. Ang sabi ay nasa out of the country daw siya pero wala pang statement galing sa kanya na kung saan si congressman.
Okay, so ano to, no? So isa sa mga issue yun. Kaya ako yung sinasabi na of course, talagang ngayon parang automatic sa isip natin na kami pumalpak na flood project, kaya nangyari yan. Pero may nakausap din na mga eksperto, yung mga co-anchors natin dito sa One News at 1PH maghapon. Kasama diyan si Dr. Mahar Lagmay at sinasabi na pwedeng halo-halo daw yung dahilan ng pagbaha. May mga lugar daw na flood prone. Kasi daanan daw talaga ng tubig, Dale. Tapos meron ding rapid urbanization. So ikaw ang makapagsasabi sa amin kung talaga bang medyo nade-develop yung mga lugar na yon. Kaya may possibility na magbaha siya. At syempre meron pagmimina, yung pagkalbo ng kabundukan. So meron din ba mga factors na ganon kung bakit ito nangyari? Ang nangyari dito sa Cebu City, sa Villa del Rio, ay hindi babahain yung lugar na yun. Hindi yan karaniwan na binabaha yung lugar. Tapos nangyari, nag-overflow yung tubig mula sa Sapa. 1990s daw nag-change sila ng kanilang design, yung subdivision. Kaya kinuha nila yung isang parte ng tubig Sapa. Kaya ngayon nandun na ang tubig, ang tubig dun sa may Sapa, sa Villa del Rio. Yeah. Sa Barangay Bakayan yan. Grabe pala, no? Kasi kanina, sabi nga ni Governor Baricuatro, talagang I am very furious. Galit na galit siya. Galit siya. 26 billion pesos pala yung worth ng mga flood control projects doon, pero grabe, yung pagbaha. No, ngayon lang daw naranasan, kumbaga, sa Cebu province yung ganito kalalang pagbaha. Deal? Tama. Ngayon lang nangyari itong grabe na pagbabaha dito sa Cebu province. Ang ini-expect kasi ng mga tao yun sa typhoon, malakas yung hangin, gaya na nangyari sa Typhoon Odette. Pero ang nangyari noong Tuesday, ng alas 4 ng umaga ng Tuesday, both hangin at tubig ulan ang dumating. Kaya hindi na-expect ng mga tao na ganun kabilis umakyat yung tubig mula sa Sapa. Dale, para lang ma-imagine namin yung extent ng damage, hindi ko alam kung meron ng initial assessment sa damage ngayon, kung gaano kalaki yung damage na yan at kung magkano yung readily available na pondo ngayon. Of course, under state of calamity kayo, pero ano yung baka may gap, malaking gap dun sa pondo. Ang hindi pa na-mention ni Governor Pam Baricuatro, hindi pa siya dumating pabalik dito sa Capitol as of now, pero may state of calamity na dineklara. Enough pa naman daw yung calamity funds ng Cebu province para sa ganitong mga sakuna, at kahit na may lindol noong September 30, at ang sabi enough pa yung funds para sa calamity dito sa Cebu province. Okay, sana humupa na ang mga binahaang areas dyan, at least slowly man lang, no? Pero maraming salamat for now. Dale Israel, ingat kayo dyan.